Uh, so, mm, mm, I thought it's difficult to explain about through speaking English. So I already send a script to Evangelist Jian. So I wanted to explain him instead of me to member. Kagabi po, nung sinend ko po yung script kay Evangelist Gian, nais ko po na dahil mahirap nga po itong i-explain sa chat lang, gumawa po ako ng script para siya po ang magtatalakay imbis na ako. 그래서 오케이. 자, I received a question about suicide. Is suicide a sin? Nakatanggap po ako ng katanungan na ang pagpapakamatay ba ay isang kasalanan? Okay. I think Koreans many people suicide in I think it's number one in whole world in Korea. Sa tingin ko po, ang bilang ng maraming nagpapakamatay ay sa Korea, sa buong mundo. Okay, so among my friend also already suicide in Korea. At My friend. ang aking pong kaibigan ay nagpakamatay din po. Okay, so I have a question, brothers and sisters. Mayroon pong katanungan mga brothers and sisters. Born again Christian can suicide? Ang mga Kristiyano po ba ay maaaring magpakamatay? No po. We to remember, saved Christian cannot, never, okay, suicide. Tandaan po natin na ang mga ligtas na tao ay hindi po at kailanman hindi magpapakamatay. Yeah. First, we need to remember this po. Lagi po natin itong tatandaan. We learn through the Bible why we never suicide. Ito po ay ating natututunan sa Biblia na hindi po tayo kailanman magpapakamatay. Okay. Let's find Exodus chapter 20. Hanapin po natin ang Exodus chapter 20. Bigat na itong tanong na ito sa akin. Why as an help, as an help, Exodus chapter 20. Exodus chapter 20, Verse 13. verse 13. Yeah, let's read together. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kang papatay. Okay. This is a command from God. Ito ay utos ng Diyos. Okay po. So what this means is that it's a sin to commit suicide. Kumbaga, ang ibig sabihin nito ay kasalanan ba ang magpakamatay? And it's a sin for a man to kill another man. At kasalanan din ba para sa isang tao ang pumatay ng kapwa-tao? Do you know why po? Alam niyo po ba kung bakit? Because life belong to God. Dahil ang buhay ay pag-aari ng Diyos. So Psalm chapter 36 verse 9, for with you is the fountain of life. Sa mga awit, chapter 36, verse 9, sapagkat nasa iyo ang bukal ng buhay. Okay, so life belong to God. Kaya ang buhay natin
ay pag-aari ng Diyos. Okay, so Daniel chapter 5, verse 23, the God who holds your breath in his hand and owns all your days, we have not glorified. Sa Daniel chapter 5 verse 23, ang Diyos na may hawak ng iyong paghinga at sa Kanya ang lahat mong mga daan ay hindi mo niluluwalhati. And verse 30, At verse 30, ng gabing iyon ay napatay si Belshazzar na hari ng mga Kaldeyo. okay, and in Acts chapter 17, verse 25, since he gave to all life, breath, and all things. Ayon sa mga gawa chapter 17 verse 25, yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng mga tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay na ito. Okay, so the life belong to God. Kaya ang buhay natin ay pag-aari ng Diyos. And Elijah became so discouraged that he wanted to die. At si Elias ay labis na nadismaya na nais na niyang mamatay. In 1 Kings chapter 19, verse 4. Sa unang hari chapter 19 verse 4, ngunit siya'y naglakbay ng isang araw patungo sa ilang at dumating at umupo sa lilim ng isang punong kahoy. Siya'y humiling na siya'y mamamatay na sana, na nagsasabi, sapat na ngayon, O Panginoon, kunin mo ang aking buhay sapagkat hindi ako mas mabuti kaysa aking mga ninuno. Because he couldn't die because the life belonged to God. Ngunit hindi siya maaaring mamatay dahil ang buhay ay pag-aari ng Yeah, in Diyos. Matthew chapter 27, verse 5, At sa Mateo chapter 27 verse 5, at inihagis niya sa templo ang mga piraso ng pilak at siya'y umalis. Humayo siya at nagbigti. okay, you already knows Judas Iscariot committed suicide because he had such a huge guilty conscience. Alam naman po natin na si Judas Iscariote ay nagpakamatay dahil sa matinding konsensya ng kanyang pagkakasala. However, we don't know what would have happened to his life if he had not died and experienced the death and resurrection of Jesus. Gayunpaman, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kanyang buhay kung hindi siya namatay at nasaksihan ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. So, suicide is a sin. Man shouldn't take his own life until God take it. Kaya ang pagpapakamatay ay kasalanan. Hindi dapat kunin ng tao ang sarili niyang buhay hanggat hindi ito kinukuha ng Diyos. And because humans are the image of God, we should never kill a human being. At dahil ang tao ay larawan ng Diyos, hindi tayo dapat pumatay ng tao. So in Genesis chapter 9, verse 6, Sa Genesis chapter 9 verse 6, sino mang magpadanak ng dugo ng tao, ang dugo ng taong iyon ay papadanakin ng ibang tao, sapagkat nilalang ang tao sa larawan ng Diyos. so if a person kills another person, is murder, and suicide is murder. Kaya kung ang isang tao ay pumatay ng isang tao, ito ay pagpatay, at ang pagpapakamatay ay pagpatay. And saved person should never commit suicide. At ang mga taong ligtas ay hindi dapat magpakamatay. And if a saved person committed suicide, did he really go to heaven? At kung ang taong naligtas ay nagpakamatay, napunta ba talaga siya sa langit? Brothers and sisters, 어디에? Go to heaven or Mga brothers and sisters, heaven ba o yeah, we don't know exactly. hindi natin alam kung saan? So, 자, after a member is saved, we can think about his salvation through the fruit of his faith. Pagkatapos maligtas ng isang miyembro, maiisip natin ang kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng bunga ng kanyang pananampalataya.
some member is good to testimony about salvation testimony. Ang ibang mga miyembro ay magaling sa pag-testimony about sa kanilang kaligtasan. 그러나 don't change his life, don't reveal his fruit through his action, through his Christian life. Ang kanyang mga gawa o mga kanyang bunga sa kanyang pananampalataya. So in Matthew chapter 7, verse 16 to 17. Kaya sa Mateo chapter 7, verse 16 to 17, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o mga igos sa mga dawagan? Gayon din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga, ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Okay. 자, for example, some people experience severe depression after being saved. Ang halimbawa, ang iilang mga tao ay nakakaranas sa matinding depresyon pagkatapos maligtas. So some people committed suicide. At may ilang tao ang nagpapakamatay. Yeah. So in verse 17, you will know them by their fruit. Sa talata 17, makikilala mo sila sa kanilang bunga. So if he is surely saved, he will go to heaven. At kung siya'y talagang ligtas, siya ay mapupunta sa langit. But you have to keep in mind that suicide is wrong. Ngunit dapat nating isaisip na ang pagpapakamatay ay mali. Yeah, in any case, suicide is a clear sin in front of God. Sa anumang kaso, ang pagpapakamatay ay malinaw na kasalanan. Do you understand po? Naiintindihan niyo po ba? Some people seek like severe depression. Okay, correct English, sister? Ang ibang tao po ay mayroong matinding depresyon. So after being saved, some member have seek like severe post depression. At ang iba pong mga tao matapos maligtas ay nagkakaroon ng matinding depresyon. 그러나 we have to keep in mind that suicide is wrong. Pero kailangan po nating tandaan na ang pagpapakamatay ay mali. So we always continue to remind about this. Kaya patuloy po nating alalahanin ito. Okay, and in Romans chapter 6, verse 23. Already, do you understand po about the suicide? Naiintindihan niyo po ba Yeah. yung tungkol sa pagpapakamatay? Okay. If you want to get script, Evangelist Jian have a script about suicide question. Kung Okay. gusto niyo pong makakuha ng kopya ng Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Okay, we already knows well this chapter. So the wages of sin is death. Talaga naman pong kilalang-kilala na po natin itong verse na ito na the wages of sin is that ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But by the saving, by the saving grace of God, for all who believe in His only begotten Son, Jesus Christ, He paid the penalty for sin, so that we might pass from death to life. Ngunit sa pamamagitan ng nagliligtas sa biyaya ng Diyos para sa lahat ng naniniwala sa kanyang bugtong na anak, si Hesukristo, siya ay nagbayad para sa kasalanan upang tayo ay makaligtas mula sa kamatayan patungo sa buhay. When I receive this about the question suicide, include Romans chapter 6, verse 23, and Revelation chapter 21, verse 8. No. Understand? So I want to explain about these two chapters.
Nung matanggap ko po itong katanungan na to, isinama ko po yung Bible verse sa Romans 6:23 at sa Revelation chapter 21 verse 8. Okay. 자, so Revelation chapter 21 verse 8. Sa Apokalipsis chapter 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Okay, in verse 8 is recorded the list of sin that go to hell. Sa verse 8, nakatala ang listahan ng mga kasalanan na mapupunta sa impyerno. Yeah, in verse 8, those who covered is to those who believe in the experience of God but have never been born again. Sa verse 8, ang mga duwag at mga naniniwala na may Diyos ngunit hindi pa ipinapanganak muli. So, whoever is not saved fear God because he couldn't solve his sin before God. Kaya't ang sino mang hindi ligtas ay natatakot sa Diyos dahil hindi niya kayang lutasin ang kanyang kasalanan sa harapan ng Diyos. Understand po? Naiintindihan po? But if we truly get saved, our fear disappear after being saved. At kung talaga pong tayo'y tunay na ligtas, ang ating takot ay mawawala. At ang 자. ating pong takot ay mawawala. Let's find po. 자, 1 John chapter 4. Sa 1 chapter 4. Hindi, muna. 1 John chapter 4 verse 18. Verse 18. Tama po, Pastor. John chapter 4, verse 18. 1 John. 1 John. 1 John po. Sa unang Juan chapter 4, verse 18. Babasahin ko po. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. Okay. 자, there is no fear in love, but perfect love casts out fear after being saved. Sinasabi dito, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. Okay. And in Revelation chapter 21 verse 8, it's sin not to believe in Jesus. Sa Apokalipsis chapter 21 verse 8, ito ay kasalanan ang hindi paniniwala kay Jesus. Okay. So, when we have Bible seminar, we continue to learn in Revelation chapter 21 verse 8. So, I think you already knows well Revelation chapter 21 verse 8. At kapag po tayo nagkakaroon ng Bible seminar, natututunan po natin itong Revelation 21 verse 8. Kaya po siguro tayo ay pamilyar dito sa verse na ito. Okay. Ay okay po? Okay po ba kayo? 네. Sorry po. That's all. Yun lang po.